Gandang buhay po para sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Magandang balita po ito para sa lahat ng mga domestic helper. Naglabas po ang Department of Migrant Workers ng bagong patakaran or sistema para sa mga domestic helper para sila ay makasiguro yung karapatan nila, kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayang kasambahay abroad. So, meron pong nilabas na 8 sistema or bagong patakaran para sa ating mga domestic helper. So, iisa-isahin po natin yan para maintindihan po natin ang bawat isa. Alam ko, may mga magko-comment dyan na hindi naman yan nasusunod. Kahit sabihin na natin hindi sumusunod ang inyong mga employer, karapatan nyo pa rin pong malaman kung ano ang bagong sistema or bagong patakaran na pinapatupad po ng ating gobyerno sa ilalim po ng Department of Migrant Workers. Mga mahal kong kasambahay, unahin po muna natin ang tungkol po sa inyong sweldo. Ayon po sa Department of Migrant Workers, tinaas po ang sweldo ng mga Pilipino domestic helper na dati po ang sweldo na natatanggap nyo is $400, tinaas po ito ng $500 kada buwan. Alam ko guys, magtatanong kayo kung sino yung mga dapat taasan ng sweldo, kung yung dati ba or yung baguhan. Ayon po sa bagong advisory na nilabas po ng ating Department of Migrant Workers, ang sinasaad po dito, lahat na po ng bagong kontrata ay dapat kasama na po ang bagong sweldo. Mga mahal kong kasambahay, dapat lang na itaas ang inyong mga sweldo. Bakit? Dahil sobra-sobra ang trabaho nyo sa inyong mga employer. Dapat bigyan kayo na nararapat na bayad ayon sa inyong mga serbisyo. Kadalasan pa yung mga kasambahay, nagtatrabaho sila ng 16 hours. Wala silang tulog. May tulog man sila 2 hours, 3 hours. Kaya sila nagkakasakit. Guys, proceed po tayo sa number 2. Ito yung annual medical check-up and hospitalization treatment. Dito po sa number 2, tinutukoy po niya na meron na kayong taunang medical check-up para masiguro na ligtas at handa sa trabaho ang mga OFW kasambahay. Kung sakaling nagkaroon ng aksidente or sakit dahil sa trabaho, obligasyon ng employer at PRA or FRA ang pag-aasikaso sa pagpapagamot o pagpapahospital kay OFW. Bago tayo mag-proceed sa number 3, alam ko maraming mga OFW kasambahay na walang kontrata or pag halimbawa na nag-extend sila sa kanilang mga employer is hindi pumipirma ng panibagong kontrata. Ayon po sa Department of Migrant Workers, yung bagong sistema po na nilabas or bagong patakaran, bago pumirma ng kontrata, si OFW dapat merong video call si employer at si OFW. Dito po, ipapaliwanag ang trabaho, kondisyon sa bahay, oras ng pahinga at tirahan. Siguraduhin na malinaw ang pahintulot ng OFW bago umalis. Ang kagandahan nito guys, imo-monitor po kayo ng DMW at MWO yung meeting po ni employer at ni OFW para maiwasan po ang pang-aabuso. Dito na tayo guys sa pang-apat, implementation of the Kumusta Kabayan Digital Welfare Monitoring System. Dito po sa number 4, magkakaroon na po tayo ng regular monitoring. Ito yung tinatawag na digital monitoring. Isang app po ang gagamitin dito para ma-regular na makumusta ang bawat OFW. Sisikapin nitong matukoy agad kung may problema at magbigay ng agarang tulong legal, medical, psychosocial, financial, o reintegration. So yan guys, alamin po natin kung anong klaseng app ito. Para kung halimbawa na hindi na maganda yung sitwasyon ng bawat isa or hindi maganda yung sitwasyon ni OFW, alam po natin kung saan po tayo hihingi ng tulong. Dito po tayo sa number 5. Dito na po pumapasok si TESDA. Ito ay Reskilling, Upskilling, and Career Mobility Program. Ito po ay tulong ng TESDA. May libreng training para sa pag-aalaga ng bata at matatanda, pamamahala ng sambahayan, hospitality services, digital skills at wika. Guys, magandang tulong na rin po itong binigay ng TESDA kasi libre po. Ang layunin ng programang ito ay para mabigyan ng ating mga kasambahay ng mas mataas na kasanayan at mas magandang oportunidad sa trabaho at sa sweldo. Kaya kung halimbawa guys na nire-required ng inyong mga agency na kailangan mag-training sa ganito, kailangan mag-training sa ganyan, wag po kayong magreklamo. Kailangan nyo din mag-training kasi kung halimbawa mag-change employer kayo or maghanap ng ibang trabaho, magagamit nyo po yung kaalaman na yon. So, importante magkaroon kayo ng certificate galing TESDA. At saka free po ito, wala pong bayad, kaya wag pong magreklamo. Pag pinagtitraining po kayo ng inyong mga agency, mag-training po para po yan sa inyo.
Pero dapat ituro din sa mga OFW kasambahay yung papaano nila ipagtanggol yung sarili nila. Yung halimbawa, self-defense, ganun. Kasi alam mo naman natin, may mga Arabong salbahe. Yung tungkol sa mga table setting, kadalasan kasi ang ginagamit nilang pagkain doon is salapag lang, nilalagyan lang ng plastic, tapos kamay-kamay sila. Magagamit mo ang kaalaman mo sa table setting kung halimbawa na nagtatrabaho ka sa mga restaurant, yun. Kung halimbawa na nag-sideline ka sa mga event, yun, kailangan yung sa table setting. Pag Riyadh season yan, marami silang hinahanap na magpa-part-time. Kailangan medyo may alam ka sa mga table setting kasi magsaserve kayo ng mga pagkain. So yan guys, proceed po tayo sa pang-anim na bagong patakaran or bagong sistema po na pinapatupad po ng ating Department of Migrant Workers. Dito po sa number 6, nakalagay po dito na sticker standards for recruitment agencies, accommodations, facilities. Dito po sa number 6, tinutukoy niya po dito para maprotektahan ang mga OFW bago umalis sa bansa. Naglabas ang departamento ng Memorandum Circular Number 2, 2025 na nagsasaad ang mga mahigpit na pamantayan sa mga bahay o tirahan ng mga manggagawa. Ito naman guys ay dapat gawin ito ng isang recruitment agency. Pero ikaw ay bilang isang OFW or aplikante at nag-i-stay ka doon sa kanilang accommodation, karapatan mo na ring malaman kung ano yung mga bagong sistema or bagong patakaran na nilabas po ng ating DMW. Kailangan po itong nakarehistro at may kumpletong papeles ng may-ari o kaya naman kumpletong papeles ng renta. Kailangan din silang merong barangay clearance. Kailangan din silang merong fire safety certificate. Kailangan po ang inyong accommodation ligtas, malinis, may tamang ventilasyon ng ilaw, madaling puntahan o may libreng transportation. Kailangan din ibigay ng inyong agency pag halimbawa nasa accommodation na kayo, bigyan kayo ng pagkain, kutsyon, gamit sa banyo, locker at saka internet. Wow, sarap buhay. At kung nag-stay po kayo sa isang accommodation, kailangan may logbook po kayo. Kung halimbawa man may mga aplikante sila na nasa kanilang mga accommodation. So, yung mga aplikante doon, yung mga paalis, kailangan nakalog po sila. Dito po tayo sa number 7. Ito ay tungkol ulit sa mga recruitment agency. Patakaran sa whitelisting ng mga recruitment agency para masiguro na maayos at patas ang pagkuha ng mga manggagawa o yung tinatawag na aplikante, OFW, kapag nakaalis ka na. So, sinasad po dito sa number 7, ang whitelist ay listahan ng mga ahensyang sumusunod sa tamang proseso. Ang mga nasa whitelist ang pwedeng magpadala ng mga manggagawa. Ibig sabihin po, yung mga agency lang na nasa whitelist, sila lang yung pwedeng mag-hire, sila lang yung pwedeng mag-deploy ng mga aplikante. Tapos guys, sinasabi dito sa number 7, bawat ahensya ay kailangang may welfare officer para sa tulong ng manggagawa. Ang hindi sumunod ay pwedeng maparusahan o matanggal sa listahan. So medyo nagigpit ang ating Department of Migrant Workers dahil sa sunod-sunod na problema ng mga OFW, dahil sa sunod-sunod na paghingi ng tulong ng ating mga kababayan. So sana lahat ng mga bagong sistema o patakaran na pinapatupad ng ating Department of Migrant Workers, sana ito ay matupad or masunod. Sana naman yung mga agency, nakikiusap po kami sa inyo, sumunod naman kayo. Okay guys, dito na tayo sa pinakalas, number 8. Ito ay tungkol sa inyong mga passport. Marami po kaming natatanggap na reklamo, marami pong humihingi ng tulong sa amin. Ikama, passport, kinukuha po ng kanilang employer at saka kinukuha po ng kanilang agency. Sa susunod po, kung sino po yung mga kumuha ng passport ng mga agency po dyan po sa Dubai or Qatar, sasabihin po natin sa social media kasi po sa batas po ng Pilipinas, hindi po pwedeng kunin. Ang nakasaad po sa number 8, ang pasaporte ng OFW ay pagmamay-ari po ng gobyerno at dapat manatili sa manggagawa sa lahat ng oras. Bawal sa employer, bawal sa recruiter, bawal sa agency o ibang tao na hawakan ito maliban sa makatwirang dahilan tulad ng visa stamping at dapat ibalik agad. Guys, ito yung parusa kung halimbawa kinuha ang inyong mga passport. Kung sino mang lalabag dito ay pwedeng masuspende, makansela o madisqualify. So yun guys, kung halimbawa kinuha ang inyong mga passport, hinold ang inyong mga passport, magreklamo po kayo sa DMW o kaya OWA.
Marami din pong lumalapit sa amin kung papaano nila makuha ang kanilang passport sa kanilang employer at saka sa kanilang agency. Kaya yung ibang OFW umuwi ng Pilipinas, ang gamit lamang is travel documents. Kasi nga ayaw ibigay ng kanilang agency, ayaw din ibigay ni employer. Yung ibang aplikante naman na nasa Pilipinas, aplikante pala nag-back out, hino-hold ni agency ang kanilang passport. Bakit? Pinagbabayad po sila. Kaya nga sabi ko sa kanila, pag hinold ang inyong passport, pumunta ka ng DMW o kaya OWA. Humingi ka ng tulong doon. Kasi wala silang karapatan na i-hold ang iyong passport. Kahit sabihin na nating may utang ka, hindi dapat pwedeng i-hold ang iyong passport. So hanggang sa muli guys, ako nga po pala ang lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.